Pero wala po dapat magsinungaling. Dapat tanggapin ang katotohanan na sa Kongreso, sila mismo, mga congressman, ang auditor sa kanilang sarili. Yan. Ito, matindi itong binitawan ni Roque. Ang auditor dyan sa Kongreso, kayo-kayo mga kongresista. Napakaliwanag niyan. Hindi COA. Kaya tigil-tigilan. Ito pang isang vlogger na coach. Hindi po ang COA ang nag-o-audit. Congressman na nagsabi. Dating congressman na si Roque. Alam niya ang kalakaran nyo dyan. Mga plastic kasi itong mga kongresista natin. Bakit? Kasi I certify that the funds were spent for a public purpose. Magkano ang budget niya? Well, ulitin ko po ha. Nung time ko, 700,000 po yung budget namin. Kasama dyan yung MOE, yung traveling expenses, representation expenses. So, mere certification po yan, 700,000 a month. At cash po ang bigay dyan ha. Kaya nga po nakakatawa mga congressman. Isipin mo ang kinikita nila 700,000. Paano mo ipapaliwanag yan? Certificate lang. Ito po sa mga vlogger na pinagtatanggol pa rin ito. Ang issue po ni SAS, ang issue ni Roque, ito ganito kasimple. Certificate lang ang kailangan para ipaliwanag. Yung mga gastusin nila na sinisingil nila at ibinibigay sa kanila dyan sa house. Naiintindihan? Certificate lang. Hindi ino-audit ng COA. Kayo mismo nag-o-audit niyan. Talagang buwan-buwan, ang lalaki ng mga bag na dala-dala at pinamimigay ng mga nasa Committee on Accounts, no? Ang nakacheck lang po dyan ay yung sweldo namin. At ang sweldo naman po namin, yung pinakamataas, yung second na pinakamataas sa gobyerno, ang pinakamataas po yung presidente. So maabot po yun ng 100,000 a month. So all in all, yung ako po yung kongresista, mga around 800,000 a month yan, no? Meron pa po yung mga bonus kapag yung allowance na binibigay ng speaker pag magre-recess. Pero yung time namin po, talagang matipid po si Speaker Alvarez, 200,000 lang po yan. Pero nung nagkaroon na ng mga bagong speaker, takong milyones na po yung kanilang... Bagong speaker, si Speaker Romualdez. Milyon na tinatanggap nila sa kanilang mga panggagastos na hindi kailangan ipaliwanag, basta ise-certify lang. Hindi ino-audit. Ulitin ko sa mga vloggers, sa mga trolls, hindi ino-audit. Sine-certify lang. Magkaiba yun. Ang ibig sabihin na sine-certify, ito ay sine-certify namin na ginastos namin sa publiko. Ang audit, ipapakita mo lahat. Sa mo ginastos, etc. etc. Asa ng resibo. May katunayan. Kaya nga mga plastic kayo, mga ano kayo eh. Kung makatirahin nyo si Sarah, ganun-ganun na lang. Kayo nga, ang lalaki ng ano nyo, walang paliwanag. Nakang tutuusin, mas malaki pa ang napakinabang ninyo at mas mahirap ipaliwanag ang confidential funds. Kasi ino-audit kada 3 months. Ito, sasabihin ni Roque. Allowance pag mag-re-recess. So ang suma total po talaga, anong sinasabi nila ng audit ng COA? Samantalang, ang naging patakaran na nga is ang mga kongresista na ang auditors dahil sila yung nagsacertify na it was spent for a public purpose. Yan. Ito, yung congressman na nagkabulol-bulol ng tinanong patungkol kay SAS, hindi po kayo ino-audit ng COA. Kayo nag-o-audit. Sinungaling ka rin eh. Ewan ko ba bakit panay ang tanggol? Ang hilig nyo ring sumausaw. Panay ang tanggol nyo dyan. Hayaan nyo magpaliwanag ang hinahamon ni PRRD, si Romualdez. Bukasan. Paikot-ikot tayo, nakakainis eh. Tapos may sasawsaw na naman na ibang ano. Hindi kayo tinatanong. Hindi kayo hinahamon. Si Romualdez ang hinahamon. Asa na ang sagot ni Romualdez? Romualdez, asa na? Papalag ka ba kay PRRD? Diretsaan na po. Bukasan. Iniikot-ikot nyo kami. Huwag nyo kaming ikot-ikutin. Ikutin nyo yung mga artista vlog. yung mga Apple vlog. Iniikot nyo kami. Wala na pong titignan ng COA beyond the certification. Now, in fairness, sana nanonood ka SAS, no? Tama po na talagang si Senator Ping Lacson ang naging author niyan dahil siya dati ang chairman ng Committee on Accounts sa Senado. Pero, ang nangyari noong 2012, may pumalag na auditor sa Senado na hindi nga sang-ayon doon sa liquidation by certification. So, nagkaroon daw ng kasunduan na si Gloria Tan Climaco pa ang chairman ng COA na 500,000 lamang ang covered by certification by liquidation by certification. Pero ang sabi ko kay Senator Ping, sa House po wala. Wala kaming amount talagang liniquidate. So ang sabi ni Senator Ping, ibig sabihin, hindi nila sinunod yung aming compromise na hanggang 500,000 a month lamang ang liquidation by certification. Siyempre hindi susunod kasi ang laking diit naman ang pondo ng kongresista pagdating sa mga senador. Nako siguro po, pagbalik ko dito, himay-himayin ko kung ano yung mga halagang yan ngayon. Kasi po ngayon, malakihan na. Hindi lang po 700,000 po yan. Dahil kung ang aming, kung nung tayo ni Pantaleon Alvarez, 200,000 lang ang binibigay niya kapag mayroong recess. Ngayon po, milyones na binibigay ng mga speaker na sumunod kay Pantaleon Alvarez. No?
So hindi ko na po talaga alam kung anong patakaran at magkano na ngayon. Pero I could imagine, mas malaki nga po. Kaya pa nga po hinihingi ko sa staff namin ngayon, taon-taon po, pinapublish naman ng House kung magkano yung pondo ng kada congressman. Yun po pinag-uusapan natin. Yung buong pondo na binibigay sa kada congressman at kada senador, hindi po yan subject to liquidation. Kaya for instance, yung sinasabi nilang 2 billion na traveling expenses ng Kongreso, wala pong nagsasubmit dyan ng train ticket. 2 billion expenses ng House. Budget nyo yan ha, 2 billion. Travel expenses nyo. Walang nagsasubmit ng resibo ng audit. Kung hindi ba naman kayo mga plastic, ginagawa nyo talagang tanga mga Pilipino. Tapos ipapalabas nyo sa taong bayan, mabuti kayong tao kasi hinuli nyo si Sara may confidential funds. Ang papakita nyo sa kanila, kayo mabubuti, si Sara masama. Hindi ko sinasabing mabuti si Sara ha. Kayo nang bahala maghusga dyan. Pero masama kayo. Ganun po yun. Hindi nang gaya nung ako'y nasa UP o kayo nasa Malacanang, nakalahat po ng biyahe, kinakailangan isa-isa mong i-liquidate. Yan po ang pagkakaiba. Bakit? Kasi po, Kongreso sila. Sila yung holder of the purse. Sila ang gumagawa ng budget. Kaya meron silang sense of entitlement na sila na mismo magiging sole auditor ng sarili nila. Title yung mga congressman. So, tama po na merong system of audit sa House, pero not by COA. By the congressmen and the senators themselves through Liwanag, not by... Ano pa ba ang mahirap intindihin dyan? Sa mga trolls, sa mga vloggers ni Romualdez na nagtatanggol, ano mahirap intindihin dyan? Hindi COA nag-audit. their certification. Yan po yung linabas natin. Now, nung linabas ko po ito dito po sa SMNI, hindi ko alam kung ano yung legal na basihan. Si SAS talaga nakadiskubre na yung pala ay concurrent resolution number 10. Nagulat ako. At sa actually, ang totoo po nito, nung ako'y nagsalita na rito, tumawag ako kay Senator Ping dahil kapartner ko naman niya pag-expose ng pork barrel. No? Sabi ko, magsalita ka na rin. Pero ang sagot niya, cryptic, hindi ko naintindihan. Ang sabi nga niya, well, you have to check with COA kasi nagkaroon nga ng compromise na up to 500,000 liquidation by certification, pero yung rest ay dapat i-liquidate. Now, in fairness po kay Senator, sabi po niya, nung una siya lang nag-comply. Tapos si JPE. So hindi na niya alam kung yung ibang mga senador nag-comply. Pero ako talaga, sinabi ko kay Senator Ping, Sir, sa House po, wala talagang portion of anything na kinakailangan ng liquidation. Everything was certification. Eh, totoo naman po yan kasi Yari kayo. Yari kayo from the inside. Ngayon, gusto ko patunayan nyo sinungaling ito. Patunayan ninyo sinungaling to si Roque na nagli-liquidate kayo. Patunayan nyo. Gusto kong mapatunayan nyo sinungaling tong maman na ito. Pakita nyo ebidensya na nag-liquidate kayo. Kung hindi nyo mapakita ang ebidensya, ikaw at Romualdez et al., sinungaling kayo pare-parehas. O bakit pinagtatanggol ang nagtatago paggagastos ng pera ng taong bayan? Ewan ko dyan sa mga yan. Yung mga, thank you Nancy Bicolana ha. Maraming salamat po. ang laki-liit naman ng budget ng kada congressman. Yan po ang totoo niyan. Kaya lang, wala po kahit sinong senador na magsasabi kung magkano yung lump sum na natatanggap nila kasi top secret yan. Ako nga po, yung sinabi ko dati nung panahon ko, 700,000 na kada buwan, maraming magagalit sa akin yan, no? Dahil malalaman nila na ganun palang kalaki ang sweldo ng congressman. Sa totoo lang po ha, pati yung panweldo sa staff, kung ayaw ibigay ng congressman o ng senador, po pwede. Naalala nyo dati, may isang kongresista na naging senador na walang staff. Hanggang senador ha, yung nasa house siya, may isa lang siyang driver, yung nasa senado siya, 3 lang ang staff niya. Bakit? Kasi pati yung sweldo, po pwede niyang ibulsa kung gusto niya. Hindi siya required kumuha ng tao kung ayaw niya. Meron po yung mga consultants, no? Ako, ang nangyari sa akin, dahil 10 lang yung consultants, pinaghati-hati ko pa kasi maraming tumulong dun sa kampanya para lang mas maraming makinabang. Pero yung mga iba po, napakadaming consultant po dyan sa Senado, ha? Yun, po pwede nilang sa kanila na lang yun at hindi na ibigay sa iba. Bakit? Dahil meron silang liquidation by certification. So pag-aaralan po natin siguro, kung hindi natin makuha ngayong araw nito, sa susunod na araw na narito ako, magkano yung budget ng kada congressman na liquidation through certification at magkano ang suma total. 300 plus po ang mga kongresista. Sabihin mo ng 1 million a month yan o 12 million a year yan doon lang sa kanilang budget. Wala pa po dyan ang sweldo ha, times 300. Sige nga. Ganyan ang tumatapong pera natin. Tingnan nyo po, nasa milyon ang kinikita ng isang congressman sa kanilang expenses na hindi nila kailangan ipaliwanag. Pwede nilang itago yan eh. Pwedeng itago, pwedeng gastusin sa taong bayan. It's up to them. May ano sila kasi, hindi mo na nga kailangan patunayan. Malalaman pa ba natin? Ito lang ang sa akin. Ilan ang Pilipino na kahit isang taon hindi kumikita ng 1 milyon? Yung ibang ang Pilipino, siguro kahit 10 years hindi kikita ng 1 milyon. Tapos itong mga congressman, expenses pa lang, budget pa lang sa expenses, nasa 1 million plus na. At ibubuko kayo ni Roque. Ganong kalaki po yung liquidation by mere certification. Kaya ang hinihingi ko lang naman po, ganito, itigil yung hypocrisy na yan, yung pagkukunwari na yan. Talaga po ako nagsalita. Ako po, team player. Okay, pulaan niyo ako. Nung ako'y kongresista, hindi ako nagsalita. Bakit? Kinakailangan maging team player ka eh.
kabahagi kayo ng institusyon eh. Pero ngayon, hindi na po akong kabahagi. At huwag kayong magsasalita. Kayong mga kongresista, na you're in the right side of history, mahiya kayo ha. O, tama, may nyo, ha? Gusto ko lang liwanagin. Tayo po, ay pag may nakita tayong maganda, pupurihin natin. At pag mali, mali. Pag tama, tama. Tandaan nyo po, may mga komentaryo ito si Roque na sa tingin ko mali. Hanapin nyo na lang yung mga live ko, binanatan ko rin to. Pero ngayon, ako'y naniniwala sa mga sinasabi niya. So hindi tayo doon sa tao nakabase. Doon tayo nakabase sa issue. At tama po ang sinasabi ni Roque. Hindi porket ayaw ko siya, hindi naman issue kung ayaw ko sa tao o gusto ko sa tao eh. Ang issue dito, tama ba siya o mali? This time, tama si Roque. Mga plastic kayo. Kapag sinasabi nyo na pananagutan, paggastos ng pondo ng gobyerno, mahiya po kayo. Huwag naman po magsisinungaling. Aminin ang aminin at huwag magmamalinis. Kaya po may confidential fund kasi may mga gastos na hindi maidaan sa government procurement. Tapatin po natin ang taong bayan. Kapag ikaw ay nagsisilbi sa bayan, hindi naman po pwede na yung ibibigay mo sa patay, yung ibibigay mo sa misakit, idadaan sa proseso ng bidding. Wala na makakakinabang dyan. Yan po, ang gamit din ng confidential fund, tapatin na po natin. Doon ako nabuisit, kaya ako'y nagsalita. Not normally, ako'y a team player, pero ako'y nagsalita. Bakit? Huwag maging magpanggap. Huwag nagmamalinis. Tanggapin ang katotohanan na kung ikaw ay politiko, pinupuntahan ka talaga para sa tulong at saan mo Romualdez, huwag mapagpanggap, huwag ipokrito, huwag magmalinis. Yan sa House, especially ikaw ang speaker, Romualdez. kukunin yun. Kung hindi din naman sa budget ng gobyerno. Sa akin po, walang masama dyan. Dahil ibinabalik mo sa tao. Kung binabalik sa tao, malalaman pa ba natin? Yun. Ang punto po, dapat meron namang mekanismo na masiguro na babalik yan sa tao at hindi sa inyong sariling mga bulsa. Yun. Exactly. Dapat merong mekanismo na ipakita sa taong bayan na ibinalik sa tao. Kasi nga, again, mababalik tayo certification lang. Naiintindihan nyo ang problema niyan? Expenses, transportation expenses, etc. etc. Hindi naman daw nagagamit sa tama. Posibleng yung iba nagagamit sa pagtulong. May namataya, may magkasakit. Pero dapat mabusisi. Wala pong nangyayaring busisian. Andun ang issue. Hindi ko alam anong hindi maintindihan itong mga vloggers na ito. Hindi maintindihan na itong mga bashers na ito. Yung mga panatiko kay Romualdez na congressman. Anong hindi maintindihan dyan? Panay ang pagtanggol nyo eh. Diba? At yan po ang wala ang Kongreso. Now, paano yung confidential fund ni VP Sara? Yan po ay subject to repertorial requirement every quarter. Oh, every quarter, every 3 months. Na walang Kay Sara. ganyang requirement sa Kongreso. So, lumalabas mas mahigpit pa doon sa confidential funds kesa sa mga transportation expenses, yung MOOE ng House. Naiintindihan? Huwag magmamalinis, huwag maging mapagpanggap, maging Romualdez. magpakatotoo lang Correct mo na si Romualdez. po tayong lahat. Aminin ninyo ng pagtanggal sa confidential fund ni Sara dahil banta siya kay Speaker Romualdez. Yan. Pinangalanan ka na, Romualdez. Mali eh. Mali yung sinasabi mo. Maling-mali. Banta lang si Sara. Pero huwag kayo magmamalinis dahil alam nyo kung anong patakaran dyan. At yan ang dahilan kung bakit ako nagsalita. Ngayon, harapin nyo ang taong bayan. Diba? Nagsimula yan dahil gusto nyong sirain ang ating Vice President. Ngayon, ang nahuhusgahan, ang Kongreso. Gusto nyo pa bang pag-usapan kung paano ang kita ng mga congressman sa infrastructure project? Mananahimik na muna ho ako. That is a warning shot. Kung bagat sa baril, ganun yun. Psh, psh, sa taas ang putok nun. Ngayon, House, mga representative, mga congressman, gusto nyo pa bang pag-usapan? Pero sa ngayon, mananahimik muna ako. Ang ibig sabihin niyan, para sa akin, huwag kayong plastic. Tigilan mo yung pagiging tambalos-los mo, Romualdez. Huwag nyong ipitin si Sara. Kung hindi, yung bunganga kong ito, ibubuking, ilalathala, yung mga tinatanggap nyo, yung mga gastusin ninyo, kung saan nyo inuubos ang pera ng taong bayan, diyan sa house, sa lower house. Maganda yun, ha? Ako, yun ang interpretasyon ko. Sa ngayon, mananahimik muna ako. Gusto nyo bang ituloy ko pa? That is a warning from Roque. Ngayon, ako, mas gusto kong tuluyan ni Romualdez. Ipitin mo pa si Sara. Para ibuking ka. Ni Roque, ni Attorney Roque. Ipitin nyo pa si Sara. Please lang. Para tuluyan ng magising si Sara. Para tuluyan na magising si Tatay Digong. At kung may ikabagsak ang Administrasyong Marcos, kasalanan mo, Romualdez.
So sige, tuluyan nyo si Sara. Kaya nga ito, pag-usapan ko itong mga dilawan. Nakikisaw-saw sa issue eh. Lagi nilang binabanggit na natatakot na daw sila Tatay Digong, nabubukong na yung kanilang confidential funds. Sabi ko itong mga dilawan, may nakikitang hindi natin nakikita. Hinahamon pa nga niya ng bukasan. Sabi pa nung isa, dapat wag lang si Romualdez ang buksan at yung house, dapat magbukas sila. Ay, hindi ka nanonood. Mauuna pa nga si PRRD. Itong dilawan talaga, tapos na daw ang panahon ng Duterte. Kinakabahan na daw ang mga DDS. Hindi nga. Alam mo, sa sobrang taas ng confidence ko, sa sobrang taas ng confidence ng mga DDS, gusto pa nga namin galitin nyo si Tatay Digong. Sige lang, go, go, go! Lahat na magiging problema na ito, papatak yan kay Romualdez. Nang dahil kay Romualdez, pati ngayon ang House at Senate sinisilip na. Dahil sa maling paraan kung paano aabutin ang pangarap. Walang masama kung gusto mo maging presidente, gawin mo sa tama. In your dreams, don't be tambaluslos.